Eh, dalawa po parehas nagke-claim 'no, na oposisyon. Isa-isahin ho natin, unahin na natin yung kay dating, kay dati, sa opposition po na si Senator Risa Hontiveros po. Sa kumbaga grupo nila, ano po, Trillanes, Drilon, Senator Risa Hontiveros, o ayan. Yan po yung talagang lehitimo na kilala natin na mga opposition po, mga bossing. Ano, uulitin ko, kahit paulit-ulit na po tayo sa mga vlogs natin, wala pong masama 'no, na magkaroon ng oposisyon sa isang gobyerno. Sila po yung magche-check and balance, sila po yung titingin kung ito bang presidente, vice presidente o kung sino man na nakaupo, eh sumosobra or lumalabis or gumagawa ng mga kalokohan. Ayan po, mga kababayan. Kumbaga para maging balanse lang, hindi naman po porket na tayo po ay sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, eh hindi na natin kailangan ng mga ganyan. Kailangan pa din po na merong oposisyon, mga bossing. Yung grupo ni Senator Risa Hontiveros, Attorney Leni Robredo, mga kababayan, yan po, dati pa po yan nandyan. No? At nakita natin na kapag ka talagang meron silang hindi nagustuhan, mag-o-oppose sila. Sasabihin nila na, saglit lang, meron kaming mga katanungan diyan sa mga proyekto ninyo, meron kaming mga ganito, ganyan. Di ba? Not to the point na pabagsakin yung gobyerno ng Pilipinas or not to the point na pababain ang ating Pangulo, mga bossing. Kumbaga parang linawin natin ito. Ayusin natin ito. No? Para masigurado natin na yung takbo ng Pilipinas pa-forward o paarangkada, no? Forward, ayan. Sabi dito, after 2022, VP Leni made a pronouncement that she was passing the baton to Senator Risa Hontiveros as the opposition leader, mga kababayan. Eh, syempre, nung hong election, mga kababayan, sino po ang tumatakbo bilang presidente o para mag-presidente po sa kanilang mga grupo? Si Attorney Leni Robredo, mga kababayan. So bakit naman po pinasa ang baton kay Senator Risa Hontiveros? Siya po yung pinakamataas ngayon na may position po, mga kababayan. Which is, wala na pong question dyan, mga kababayan. Alam natin na etong side na to, Risa Hontiveros with Drilon, with Senator Trillanes, kumbaga opposition talaga na maayos, mga bossing. Dito po sa kabilang side, aba, may ano na naman si Roque. Tapos na bang sisid-sisid si Roque? Folks, hindi ka na dyan, stress? Nakakapag-komento ka na eh. Meron daw pong bagong leader ng oposisyon. Uniteam has formally been dissolved. Dissolved na daw po. Which is, alam natin, matagal na ho, mga kababayan, na wala na talagang Uniteam. Ano po? VP Sara has just become the leader of the opposition. Biglang nag-resign lang sa Department of Education bilang secretary. Aba, inagawa na ng posisyon bilang leader ng opposition si Senadora Risa Hontiveros. Kasi yung pagiging opposition naman itong mga ito, mga kababayan, ng mga DDS, ano lang po yan eh. Opposition of. Opposition paninira. Ano ho? Opposition pagpapabagsak sa gobyerno. Pagpapabagsak kay PBBM. Opposition para maagaw yung trono o yung pagka-presidente. Yan lang ang nakikita namin, no? Kung bakit kayo naka-oppose. Ibig sabihin, walang dahilan. Ibig sabihin, walang kwenta. Ano po, mga kababayan? Kasi yung mga ibinibintang ninyo, lahat walang patunay. Lahat walang ebidensya. Lahat style, maharlika lang yan.
Di ho ba mga kababayan? Tercelin, Cesar Iriater, Violeta Madarang, Sir Ed Harry, ligaw na oposisyon. Rose Baroga, Melski. Wala ho eh. Lahat ng ibinato nila sa presidente, lahat ng ibinato nila sa first family, sablay ho lahat, mga kababayan. At walang ebidensya. Paano nyo masasabi na si VP Sara ang biglang leader ng oposisyon? Saglit lang. Ngayon lang kayo tumutubo. Kumbaga, ligaw na damo pa nga lang kayo eh, bilang oposisyon kasi wala pa kayong napapatunayan. Di ho ba? Mga kababayan, lahat ng pag-oppose ninyo, walang ebidensya. Tanggapin nyo sa sarili ninyo yan. Ang tawag doon, ligaw na damo lang yun. No? Ligaw na damo. Hindi naman po porket na sila yung nakikita masyadong visible, masyadong actually yung pagiging opposition nila napaka-arrogante ho, mga kababayan. Hindi dinadaan sa papel, hindi dinadaan sa kung ano. Ito, nakita namin ganito, ganyan. Ito yung evidence. Walang ganunan. Sa madaling salita nga ho, mga kababayan, no? Boka-boka lang, laway-laway lang. Laway-laway lang. Di ho ba? Ang nakikita ko ho dito, mga bossing, sa yan, yung sinasabi ni spokesperson Harry Roque dati, ano? Nakaahon na kaya si Harry Roque? Napag-topless niya na kaya yung gusto niyang pag-toplessin nun? Titignan natin mamaya yan kung mapagta-topless natin si Ronil Yang. Ay, Diyos ko. Wala. Chismisan lang. No? Tapos bigla pa kayong nang agaw na kayo na bigla ang oposisyon. Wala. As in, wala. So ngayon, mga kababayan, ang nakikita ko ho dito, dahil syempre yung kanilang mga pinagsasasabi doon, puro walang ebidensya, walang katotohanan ho, mga kababayan. Sa susunod yan, mag-aaway-away na ho, magrarambulan na din talaga to, mga bossing. Kasi yung mga pinagsasasabi nila na yan, mga kababayan, no? Yung iba sa kanila, malilimutan na yan. Sasablay, madudulas doon sa sasabihin. Yung iba dyan, kumbaga matatandaan pa. Yung iba dyan, wala na. Ang ending niyan, oy, ikaw ganito, sumablay ka doon sa sinabi mo. Nabubuko tuloy tayo. Oy, ikaw si ganito, bakit ganun yung sinabi mo? Hindi naman yung kasama sa script natin. Shout out po natin si Justin, nandyan na po. At si Ma'am JC Moss, si Pinyin 129, Rodrigo Pogo Duterte ng Pilipinas. Mag-aaway-away ho itong mga ito, mga kababayan. No? Hindi kagaya nung oposisyon na grupo nila Senator Risa Ontiveros, hanggang ngayon intact pa din. Mga bossing, hanggang ngayon ayun sila pa din po. Sila ngayon pa lang nag-aaway-away na Hindi lang sumama si Bongo doon sa kanilang mautog galit na si Baste. Pero syempre, joke only lang 'yan. Kunyarian lang. Kayo naman Baka makabingwit lang kami ng boto para kay Bongo sa mga loyalista at government supporter at sa mga kakamping. Ganun lang naman po 'yun, mga kababayan. Ano? Anyway, siyempre, alam nyo na, 41 minuto na din po tayong nagdi-discuss dito, mga kababayan. 2 minutes, shout out tayo bago tayo matapos, mga bossing. At ako'y magpapahinga na din po. 2 minutong shout out, ilista nyo lang po kung pang ilan yung inyong like dyan. And para madaanan ko yung inyong mga pangalan. Ano po? Maaga pa ako bukas. Mavel Kinjo, shoutout sa iyo. Footprint 8TV, Duterte is not a pro-China. He is a wise leader. Kailan? Saan? Anong panahon yun? Nenito Vlog, Arlene Kaday, Miss Au. Ayan.
Rebecca Pinto Bantilan, shout out sa inyo. Lorelai Jesener, shout out po sa inyo, ma'am. Raul Batica, Chris Rose, shout out sa iyo. Neil Deluta, Karma ni Digong. Yan, ang inaagaw ba naman ang PDP laban ni Coco Pimentel. Oh. Ito, hindi ko mabasa ito. From Japan na lang. Ayan, Jocelyn. Ayan, Jocelyn Ayoyama. Hello from Japan. Sally Zabanga, Shine Raga, Remedios Ancheta, Sir Ed Harry, Jose Cruz, Efren Marquez, Nanette Tamayo, Trading Views, Reynaldo Galura, Operation Kingfish, Mami Beer, Rowena Ortiz, Jordan G. O yan, pasab daw po nung, nasan ba yun? Nung Pilipinas Got Talent. Andali, ito. Oh. Mga bossing, dito po, kung gusto nyo nung mga topic ho, no? Na kumbaga gusto niyo mga manood nung mga hearing ho dito sa El Pilipinas, mga kababayan. Panoorin niyo po dito yung mga hearing na nagaganap sa Senado, yung mga hearing na nagaganap sa Kongreso dito po sa channel ng ayaw pumindot. Ayan. El Pilipinas. Ayan po mga kababayan. No, El Pilipinas. Hanapin nyo lang po yan. Muli po, ako'y magpapaalam na. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat. Ma'am, ano ba dyan? Mamayang gabi po ulit, naka-live tayo.